Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Munti Programa, thank you so much sa mabuhat po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik magabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi paghahayan sila nga lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos administration sa katagalan magabayan, akala mga paninira, matuto yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa nagkapitbahay na social media. Sa magandang buhay sa ating lahat mga bayan and a happy Friday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, syempre, as usual, i-check more natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Len Gonzales. Meron siyang 38 na mga comments. Nandiyan rin po si Ana Cordoba. Meron siyang 37 na mga comments. Amelia Hogo. Meron siyang 21 na mga comments. Nandiyan rin po si Mary Flores Espirito. Meron siyang 18 na mga comments. And Mercy De Vera. Meron siyang 18 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At siyempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At siyempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, laging nasi-shares ng ating mga videos, at doon sa mga viewers na subscribe sa ating channel, thank you so much. At siyempre, i-acknowledge natin ating po mga channel members. Nandyan si Pusong Inami, Cosmo Defender, Edmond Casellejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang-pansit ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Shirley Fernandez, nabigay sa atin ng 15 Hong Kong dollars. And also thank you so much kay Ma'am Takashi Japan, nabigay sa atin ng 10 Hong Kong dollars. Thank you so much. At siyempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang guna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Rose B, Gemma Yambao. Nandiyan po si Esing Mariano, Moonflower, Eloisa Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Kasama rin po natin si Jen Medina, Lula Lens Filipina Live from Charleston, South Carolina, USA. Nandiyan po si Annette Alegre, Marilyn Digma, Alicia, Welma Medina from Iloilo. I-shoutout natin si Sir Jaime Garcia, Mami Clarina at Corazon Garcia Slater. Nandiyan po si Nia Wilson, Direk Erwina Argilies at ang kapisanan ng mga direktor ng pelikulang Pilipino under Direk William. At syempre, hindi natin kakalimutan, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizen. Hello po, kumusta ang lahat? And also, syempre, i-greet natin ang happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? So, sino dito ang nainis sa nangyaring hearing kahapon ni Senator Amy Marcos Makabayan? Sinong nainis? Please comment nyo sa baba, babasahin mamaya ni Sir Ivan. Diba ang daming nainis doon kay Amy Marcos Makabayan? At saka pati rin po itong si Bato de la Rosa, abay nagpabida-bida. First time niyang umattend sa hearing since nakulong na po itong si Digong doon sa ICC Makabayan. Diba, since time po na nakulong ito si Digong, yun po, kahapon ang first time na umattend ng hearing itong si Bato de la Rosa. Kasi siya po ay nagtago-tago makabayan. Kasi nga 'di ba lately after po doon sa pagkakaaresto ni Digong doon sa The Hague, doon po sa Netherlands makabayan or sa ICC, kumakalat kasi yung balita na ang next na magkakaroon dito ng warrant of arrest, ito pong si Bato de la Rosa makabayan. Kaya itong si Bato de la Rosa, nagtago-tago.
So kahapon, siya po ay nagpakita mga kabayan. Honestly, talagang nainis ko kahapon mga kabayan. Sa totoo lang, talagang na-post ako doon sa aking personal na account na talagang hindi ko na iboboto or hindi ko talaga iboboto, 'di ba? Since noon pa na sinasabi ko 'yan sa inyo na I stand with PBBM. No vote dito kay Senator Amy Marcos mga kabayan. Yan po ang laging isinisigaw ni Sir Ivan. Kasi kitang-kita naman talaga natin, 'di ba, kung ano doon ang gustong mangyari ni Senator Amy Marcos sa hearing kahapon mga kabayan. Napaka-obvious talaga, 'di ba? Siya po ay nagpapaibal mga kabayan kasi nga siya po ay tumakbo ngayon bilang senator. So advantage kasi ang ginawa po ni Senator Amy Marcos mga kabayan kasi yan po ay parang pakitang gilas lang. Gusto niya kasing kunin yung loob ng mga DDS mga kabayan kasi pag-aakala dito ni Senator Amy Marcos na cover na siya or nakuha na niya or kuha niya yung suporta ng mga loyalista until na mga kabayan. Yun kasi ang kanyang pag-aakala. Pero nagkakamali dito itong Senator Amy Marcos. Kung siya po ay nagbabasa lagi sa mga comment po ng mga Marcos supporter mga kabayan, not just Marcos supporter, pati po yung mga loyalista. Malalaman ni Senator Amy Marcos na wala na ho siyang bilang. Siya na po ay kinalimutan na po ng mga loyalista mga kabayan. At siya po siyempre tinanggal na po sa listahan na iboboto. Hindi na po yan mangyayari. Alam na alam mo yan ni Sir Ivan. Diba? Kasi nga si Senator Amy Marcos mga kabayan, ang kanyang point kasi doon, di ba ang point niya doon, kitang-kita naman talaga gusto niya lang pong ipapahiya yung kabinete ni BBM. At gusto niya rin po doon na i-point niya kung sino yung pakana sa pagkakaresto ni Digong Makabayan. Doon pa nga sa sinabi kahapon ni Senator Bato Makabayan, ni Bato, doon pala sa sinabi po ni Bato na meron siyang opinion kasi nga 'di ba meron pong sinabi meron daw sinabi according po kay Senator Amy Marcos itong si Secretary Gibo Chidoro na sumunod lang daw sila ng utos Makabayan. According po ni Senator Amy Marcos, sumunod lang po sila sa batas. At saka hanggang nagsalita na po, itong si Bato de la Rosa Makabayan kasi according sa kanyang analysis, according sa kanyang opinion, na wala naman daw iba na mag-uutos sa kanila na mas nakakataas pa dito kay DND Secretary Gibo Makabayan. Sabi ba nga ni Bato, alangan naman na si General Torre Makabayan o isang general ang mag-uutos sa kanila. Di ba talaga pong ginbundak? Alam niyo ba yung ginbundak makabayan? Talagang ginanon yung pangalan ni PBBM. Tsaka walang iba ang nag-uutos sa kanila kundi ang presidente lamang. Di ba talagang ginbundak ang pangalan ni PBBM Gonggong talaga. So before tayo mag-start po sa ating other reactions makabayan, ibabakita ko muna sa inyo kasi may napansin ako dito makabayan. May napansin ako dito sa mismong sinabi ni Bato de la Rosa kasi para sa akin siya po'y nadulas makabayan. Nadulas itong si Bato de la Rosa dahil po doon sa kanyang pa-feeling pa-victim sila na parang wala na silang pag-asa na makakauwi itong si Digong pero biglang sumakay itong si Senator Amy Marcos at nalaman natin klaro pa sa sikat ng araw makabayan kung ano ang kanyang point kung bakit nagkaroon ng hearing or gusto niya talaga pong magkaroon ng hearing makabayan. For more details, let's watch this. Harapin dito sa ating mga supposed to be invited empty chairs sa harapan natin ngayon, Madam Chair. Maraming salamat at sang-ayon po ako at sa transcript no nakaraang hearing sinabi ni Secretary Gibo Chidoro, we were deputized to support the PNP. It's part of our constitutional duty. Ang tanong natin, sino nag-utos? Sino nag-deputize? Bakit nagkaganon? Yun ang pinagtatakahan natin. So, andyan yata yung transcript, hindi po ba? At maliwanag naman yun. Yes. So sinabi niya na deputize, na pag-utusan lang daw sila tulad ng sinasabi niyo Senator Bato na nautusan. Ayan oh. Ayun. Yun. We were deputized. Ang tanong ng taong bayan, sino nag-utos? Sino nag-deputize? Yun ang tanong. Nobody can make, Madam Chair, nobody can make an utos or an order to a Secretary of National Defense. Kundi somebody above him. And who is above the Secretary of National Defense? It is the President of the Republic of the Philippines. Di ba?
Alangan naman, yung Secretary of National Defense is taking orders from a general ng armed forces. It should be somebody from above. So, maliwanag pa sa sikat ng araw na presidente ang nagbigay ng order na yun. Dahil sabi mo niya, he's just following orders. Yun na nga. Sir. Kaya gusto natin malaman kay Secretary Teodoro sino nag-utos. Kasi tulad nga ng sinabi ninyo, wala nang mas mataas sa cabinet member kundi ang Pangulo mismo. Nabanggit ni Senator Bato yung Gulf Stream at narito yung SEC para ipaliwanag. At maraming nagtatanong doon sa private jet with the tail code RPC 5219 used to transport the former president to The Hague. Ayan. So, maliwanag po yan. Sino magsasagot niyan, Madam Chair? Yun na nga, kasi wala ngang sasagot. Andito yung detalye natin na meron tayo. If President Duterte is a protected person under the American Executive Order of President Trump, does that mean the person will have all his or her assets in the U.S. frozen? Nalilito kami kasi in providing the means of transport so that the former president iti-turn over sa ICC, binigyan ng transportasyon, material support or provision of services ang tulong niya. Di ba po? Talagang hindi naman mangyayari yun kung wala yung eroplano. Siguro naman, it is a moral obligation of this committee also to share our findings of this committee to President Donald Trump para kung sino mang may-ari nitong Gulf Stream na ito, na aeroplano, ay kung may mga ari-arian dito sa Amerika, i-covered siya sa executive order na pinirmahan ni President Trump. So kung sino mang may-ari ng aeroplano na yan, mananagot siya kay President Trump. At yan din ang aeroplano na naghatid sa kanya sa kanyang huling hantungan ng ICC. Masyado ka namang sumusuko na. Wag mo na tayo sumuko, baka naman iuwi pa siya. Baka sana yung aeroplano na rin yan ang magsundo sa kanya kapag siya ay binigyan ng pinag-bail ng ICC. Sana masundo rin siya ng aeroplano na yan. O, di ba? Bistado makakabayan. Sana, Sir Ivan? Napansin niyo ba sinabi po ni Senator Amy Marcos? Sabi, di ba, sinabihan niya itong si Bato de la Rosa makakabayan. Siya, wag naman, masyado ka namang walang pag-asa na or nawalan na pag-asa. Baka maiuwi pa ho siya. Klaro po sa kanyang sinabi makakabayan, baka maiuwi pa ho itong si Digong. So kitang-kita talaga kung ano ang purpose ni Amy Marcos kung bakit gusto niya talaga magkaroon po ng hearing makakabayan. Kasi ang purpose niya, iuwi itong si Digong. O diba, bistado makakabayan. Ay, nakakatawa talaga. So, doon po sa sinabi ni Bato de la Rosa makakabayan, saka siya nga pala call out kay Amy Marcos, call out kay Senator Amy Marcos, wag mong idamay, wag mong isali ang taong bayan. Kasi 'di ba doon sa kanyang sinabi makakabayan, 'di ba, sabi nga niya sa kanyang report, sa transcript daw ni Secretary Gibo Teodoro na 'di ba tanong po doon, sabi pa nga ni Senator Amy Marcos na ang tanong daw ng taong bayan, sino ang nag-utos or sino ang nag-deputize makakabayan. Tanong ng taong bayan, tanong ba natin niya makakabayan? Idinamay pa tayo, isinali pa tayo. Sana, Senator Amy Marcos, next time, wag mong isali o wag mong gamitin ang taong bayan. Kasi gamit na gamit talaga ang taong bayan. Dapat ang sasabihin mo, ang tanong ng mga DDS, kung sino ang nag-utos kay Secretary Gibo Teodoro. At yan po ang correct na way na sasabihin niya makakabayan. Kapag kasi taong bayan, kasama na tayo, hindi naman tayo nagtatanong, di ba? Gonggong talaga eh. Kasi nga, bakit hindi tayo nagtatanong? Kasi kitang-kita naman talaga sa proseso po ng pag-aresto kay Digong, sumunod sila sa batas makakabayan at wala pong nilabag ng batas sa pagka-aresto kay Digong. Kita-kita naman talaga. At saka siyempre, kabalitaran ho yan sa nakita po ng mga DDS makakabayan. Kasi yang si Senator Amy Marcos, siya po ay DDS.
'Di ba? Niloko lang niya yung mga loyalista makabayan. Niloko lang niya yung mga Marcos supporter. Pero ngayon, wala na makukuha po na suporta from Marcos supporter at saka ng mga loyalista itong si Senator Amy Marcos makabayan. Punta tayo doon sa sinabi po ni Bato de la Rosa. Sabi niya, dahil po 'di ba ipinakita doon sa picture yung Gulfstream na airplane ginamit po sa pag-transport kay Digong doon sa ICC makabayan. Gulfstream na airplane. So sabi niya according daw sa kanila nakuha na info na meron daw itong connection doon sa US or baka meron po itong negosyo sa US ang may-ari makabayan ng airplane na yon. So sabi niya, sa much better daw na bibigay sila doon ng findings report na kanilang hearing doon kay Trump makabayan. At para daw uutusan nila itong si Trump na pakakasuhan or pananagutin yung may-ari ng airplane makabayan. Doon pa lang natawa ako kay Bato makahabayan. Nakakatawa talaga eh. Hindi ba niya inisip? Friends ba sila ni Trump makahabayan? 'Di ba? Friends ba sila ni President Trump itong si Bato de la Rosa? Kung friends sila, bakit hindi inapurbahan or bakit hindi siya binigyan ng US visa makahabayan itong si Bato de la Rosa? 'Di ba nakakatawa talaga eh. Hey, utuin pa niya itong si President Trump. Gusto pa niyang utusan makabayan na pananagutin daw itong may-ari ng airplane. Hindi yan mangyayari. Bakit? Unang-una, hindi makikialam yung US makabayan. And second, hindi po kabilang, hindi po membro ng ICC ang US. Kaya hindi sila makikialam dyan sa isinagawa pong pag-aresto kay Digong. Diba nakakatawa talaga itong si Bato de la Rosa, kung hinanap niya yung kabinete po ni PBM kung bakit daw hindi dumalo lahat makabayan, siyempre nag-invoke sila ng kailang karapatan. Meron pong executive privileges or executive privilege yung ating kabinete makabayan or ang palasyo. 'Di ba? Kung gusto niya man daw or kung gusto niyang tanungin yung mga kabinete ni PBM, bakit hindi siya umattend doon sa first po na hearing makabayan? Bakit naduwag siya? Bakit siya natakot na papapakita po doon sa hearing? Kasi nandun itong si General Torre. O, diba? Takot na takot sila kay General Torre makabayan. Diba sinabi na nga ni Sansi, yung 10,000 pesos makabayan, yung pangako po ni Cayetano. Hey! Pagkakala ni Cayetano, nakalimutan natin na saan na yung 10,000 pesos. Hey, according kay 10,000 pesos Cayetano makabayan, bakit daw laging ginagamit? Bakit lagi daw inaatasan or ang pinapa-execute kapag merong huhulihin makabayan? Bakit daw si General Torre? Diba, question ho yan sa isa po doon sa resource person ba yun? Nakalimutan ko lang eh. Basta meron tinanong po itong si Cayetano makabayan, bakit daw nagkaganyan? Bakit daw lagi itong si General Torre ang inuutusan or bigyan po parang tawag dito parang bigyan ng authority na manghuli ng tao. Lalong-lalo na doon po kay Kibuloy. Di ba? Minensyon niya si Kibuloy makabayan. Bakit daw si General Torre? Ngayon, bakit rin po daw si General Torre pa rin po dito sa isyu kay Digong? Bakit si Torre ang naghuli kay Digong makabayan? So sabi niya, epektibo talaga itong si Torre. Pwede ba daw tatawagin niya si General Torre para hulihin daw itong si General Torre makabayan? Di ba? Gonggong talaga eh. Klarong-klaro talaga na makadidiis makabayan. Hey, gonggong itong nasaan na yung 10,000 pesos? Pag-akala ni Cayetano, nakalimutan natin makabayan. Dapat manawagan tayo na saan na yung pangako ni Cayetano na 10,000 pesos each family makabayan. Nakalimutan yata eh. Hey, ang daming nabodol makabayan. Hey, nakakatawa naman. Sasampalin natin itong si Senator Bato de la Rosa. Nakalimutan ba niya na nung time po sa probe po ng Farmale makabayan sa panahon po ni Digong, di ba nagkaroon po ng hearing sa Farmale? At saka gusto rin po, di ba ipinapatawag po ng committee doon sa nag-handle po ng Farmale makabayan, gusto nilang paatinin yung kabinete ni Digong. Nalaban natin yan, lahat po ng kabinete ni Digong makabayan. Pero dumalo ba sa hearing ng Farmale? Di ba kahit isa wala makabayan? Bakit? Kasi pinigilan po ni Digong at ayaw po ni Digong makabayan. At yan po'y nasa balita. According po sa balita, last 2021 makabayan, this is September 14, 2021, Duterte bars cabinet executives from attending Senate Farmale probe sans clearance. O di ba? Pinigilan ni Digong makabayan.
Nagreklamo ba? Nag-react ba itong si Senator Amy Marcos? Di ba wala? Kasi digong eh. Love niya si Digong mga kababayan eh. Di ba? Hindi siya nireklamo sa time na yon. Kahit isang balita mga kababayan, wala tayong narinig na nireklamo itong si Senator Amy Marcos or umalma siya sa pag-hold sa kanyang executive cabinet para patinin doon sa hearing ng Framali. Di ba kahit isa wala makabayan kasi nga love niya si Digong. Pero ngayon, dahil dito ang laging tinitira ang kanyang ading, ang kanyang kapatid makabayan, ang presidente natin si PBM, dahil ito po ang tinitira at saka gusto talagang ipapahiya ni Senator Amy Marcos ang ating presidente si PBM kaya gusto niyang patinin ang executive secretary makabayan. Di ba gunggong talaga? Napaka-unfair yan, Senator Amy Marcos. Kaya nga maraming nagalit sa kanya ng mga Marcos supporter makabayan. Ang daming galit talaga eh. Diba? Ang daming nag-message sa akin, ang daming nag-comment doon sa ating Facebook account. Sabi na, Sir Ivan, naiyak ako sa galit dito kay Senator Amy Marcos. Well, the same ho tayo ng feelings. Talagang sa pitikin tinga eh. Kung hindi lang ito kapatid po ni PBM, sa pitikin tinga eh. Diba? So doon po sa sinabi ni Senator Bato de la Rosa makabayan na nauutosan niya si Trump na panagutin daw yung may-ari ng airplane. Alam niyo ba na meron pong kumalat na fake news? Ang dali makabayan, ang dali talaga nakapagpakalat po ng fake news ang mga DDS. Ano yan, Sir Ivan? Ito po ang post. Sabi dito, wanted ka na, Saldeco. Kasi sabi sa caption makabayan, owner ng RP C5219 aka the Gulfstream V na pinagsakyan kay PRRD tinutukoy ngayon sa Amerika kung sinong may-ari dahil may pananagutan ito sa batas na pinirmahan ni US President Trump na maaaring ma-freeze ang lahat ng ari-arian nito dahil sa pagkikipagsabwatan sa ICC makabayan. Di ba gunggong talaga eh, meron ng desisyon kaagad makabayan, inibisagahan na kaagad ni Trump. Di ba? Nakakatawa talaga itong mga DDS makabayan. Plano pa lang ho yun. At saka yun lang po ay magiging request ni Bato de la Rosa doon kay Trump makabayan. Bakit nagkaroon kaagad dito ng desisyon? Parang meron ng desisyon makabayan sa kanyang caption. Diba? Ito mga dilis, mga gunggong talaga eh. Diba? Sinabihan pa nga niya itong si Senator Amy Marcos na maglalabas sila o magbibigay sila ng kanilang findings report sa kanilang hearing doon kay Trump. Magbibigay pa lang ho. Hindi pa nila inutusan si Trump or ang US dito, DDS. Diba? Nakakatawa talaga eh. Alam niyo ito mga DDS makabayan, ako po'y naawa sa kanilang kasamahan po ng mga DDS. Kasi nga tanga yung iba makabayan. Tsaka siguro alam nila pero nagtanga-tangahan sila. Pinibigyan kasi sila ng false hope ng ibang mga DDS or yung mga DDS na mga vlogger itong kanilang makasamahan makabayan. Kaya nga maraming nauto, di ba? Nag-aasa sila. Katulad for example, dito rin po kay Digong. Di ba? Makailang beses na pong sinabi nila makabayan na makakauwi na itong si Digong. Last March 28 pa ho ang kanang target date, makakauwi na itong si Digong. Ano na ngayon nga date makabayan? April 4 na ho tayo ngayon DDS. Diba? Nakauwi ba si Digong? Kasabi nyo pa nga na matatanggal sa peso si PBM March 28 kasi daw maupo bilang presidente si Sara. Naging presidente na ba si Sara ngayon? Diba? Gunggong talaga eh. Kaya hindi ba kayo naawa sa inyong sarili? Binibigyan lang kayo ng false hope ng inyong mga vlogger. At saka huwag yung maniwala doon sa isang vlogger, lalong na yung pungpokpok na nandoon sa Los Angeles kasi nga binibigyan kayo lagi ng mga fake news. Huwag yung maniwala doon, gunggong yun eh, di ba? Mangga rin yun. Manggagamit. Ginagamit lang itong mga Duterte, di ba? And also makahaban ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Eto na. Iyak ang mga Duterte supporters, senador at kanilang followers. Alam niyo kung bakit? Aba, nag-decide na po ang Office of the President na hindi na padadaluhin ang mga cabinet secretary sa pangalawang pagdinig ng Committee on Foreign Relations na pinamumunuan ni Senator Amy Marcos tungkol nga ho dun sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte ng Interpol at ng PNP at ngayon ay nakulong na dyan sa ICC. Ang sabi po ng Malacanang, nasagot na ang lahat ng tanong at wala nang dapat pang ipaliwanag. Okay? Ito pakinggan po ninyo. At simple pero matindi.
itong report na ito. Hindi na pinababalik ng Malacanang ang mga miyembro ng gabinete at iba pang opisyal ng ehekutibo sa investigasyon ng Senado ukol yan sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa sulat ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ipinadala kina Senate President Francis Escudero at Senator Amy Marcos na chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, tinanggihan ang imbitasyon sa muling pagdinig sa Huwebes. Katwiran ni Bersamin, dumalo at nasagot na ng mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang mga tanong ukol sa pag-aresto sa dating Pangulo. Ayan o, so malinaw, nasagot na raw. At kung yung mga gunita ng unang hearing ni ang chairman dyan at nadinig naman natin, nagulat tayo kay Senator Amy Marcos, ilang beses nung sinabi ng magkapatid na Remulla, Boying Remulla at John Remulla, DILG at DOJ Secretary, na executive privilege. Pag sinabing executive privilege, huwag mo nang talakayin. Hindi pwedeng talakayin in public ang mga desisyon ng executive department sa kung anong ginagawa. Kasi yung executive privilege dapat nire-respeto. Ayan po. Pero ayaw tumigil ni Amy. Alam naman natin si Amy na talagang pro-Duterte. Sabi niya, awang-awa siya sa pagkakahuli kay Duterte, kaya siya nag-imbestiga, gusto niya malaman. Ay sinabi na nga, na legal ang pagkakaaresto under Republic Act 9851 at saka yung pagsuporta sa ICC dahil member tayo ng ICC na siyang may dalang warrant of arrest. Binasahan ng Miranda right, ipinaliwanag kung anong kaso, ipinakita yung warrant of arrest. Nagpasalamat na ang ICC sa pagsuporta ng Philippine government para sa pagkakaaresto dahil tinuturing ng ICC legal ang warrant of arrest, legal ang pagkakaaresto. Although yung mga kampo ni Duterte lagi sinasabing illegal, kaya baliwala yun. Ngayon ang Senado ay nakialam. Committee on Foreign Relations ni Senator Amy Marcos. Ang palusot ni Amy, hindi doon naman niya akalain na masisira ang gobyerno sa kanyang investigasyon. Ay nga ang purpose mo sirain ang gobyerno sa tula. Dahil nung ikaw ay nagpipreside ng unang hearing, talagang halatang-halata ka na pro-Duterte ka. Pinipilit mong illegal. Sinasabi nga ng mga abogado na kausap mo, abogado si Remulla, Justice Secretary. Ilang beses na ipinaliwanag na legal at pinanindigan lang ng Philippine government ang pagsuporta sa Interpol pero ayaw mo. At pati yung laging tinatanong mo yung mastermind, sino nagplano ng paghuli at sinong mastermind, lagi mo tinatanong yon. Ay sinabi na nga na executive privilege yan. Huwag na natin isupubliko dahil bawal. Ayaw mo maniwala. O hindi ngayon, maghihiring ka bukas o maghihiring ka ngayon para dito. O yan ang nangyari. Ayaw pa napuntahan. Wala nang dadalong cabinet secretary dahil may order na ang executive secretary by the authority of the president yan. Pag nagsalita ang executive secretary Lucas Bersamin, by the authority of the president yan. Ibig sabihin, approve ng presidente na huwag nang padaluhin ang mga cabinet secretary dahil nababastos lang at hindi kailangang dumalo sa hearing na yan dahil nasabi na ang lahat, na ipaliwanag na ang lahat. So yung in aid of re-election, tama ba? Or in aid of legislation ni Amy Marcos, bukong-buko ng Malacanang. Si Amy Marcos himiwalay na kay Pangulong Marcos. Si Amy Marcos himiwalay na sa alyansa para sa pagbabago. Ayaw niya ng pagbabago. Si Amy Marcos hindi nakapanalig ng mga Marcos sa panahon ito. Sana magkabalikan pa rin sila sa darating na panahon. Kasi laging kontra siya. From day one, inamin na rin ni Amy, matagal na silang hindi nag-uusap ng kanyang kapatid. So hindi talaga magandang relasyon. Ang problema, nadadamay na yung trabaho. Kasi dinadamay ni Senator Amy ang trabaho dahil siya ay malapit at may malapit sa mga Duterte. Awang-awa nga siya sa pagkakahuli. Wala man tayong narinig sa kanya kung paano siya naawa sa mga biktima ng tukhang. Diba? Pilit niyang hinahanap sino ang mastermind sa pagkakahuli kay Duterte. Yan ang gusto niyang palabasin siyempre, presidente yun. Wala nang iba. Kasi ang presidente naman nag-utos. Ang presidente ang chief executive. Ang presidente kung walang utos, hindi naman gagalaw ang cabinet secretary. So gusto mong pangalanan ng panong cabinet secretary kung sino ang mastermind? Ano yan Effort yan ng mga cabinet secretary at kapulisan. Approach ng buong gobyerno. Sa ilalim ng Republic Act 9851 na ipatupad ang warrant of arrest, tumulong dahil nga Interpol ang may dala na tayo member ng Interpol. Di ba? Hindi mo maintindihan, Amy, yun?
Yan ho ang problema kay Amy. So ngayon, ano mangyayari sa hearing mo? Pulis na lang kaharap mo. Kasi lahat ng cabinet secretary ay hindi nadadalo. Official na yan. Pag nagsalita ang executive secretary, wala nang darating na cabinet secretary. Mga asik siguro lang, baka wala rin. Pulis na lang. Eh wala, Amy, ibang dating mo eh. Ha? Hinahanap mo ang mastermind na kung sino lang huli? Kay Duterte? Bakit hindi mo hanapin sino naman ang mastermind sa tukhang na nakapatay ng 20 hanggang 30,000 ayon kay Secretary Remulla ng panahon ni Duterte? Bakit hindi mo alamin yung mastermind ng nasa likod ng tukhang? At hindi ka magpahayag ng awa, simpati sa mga biktimang natukhang ng walang due process. Yung mga natukhang walang due process, walang investigation, walang police report, walang kalaban-laban. Yan ang human rights violation, kaya nga crime against humanity. Wala kaming marinig sa iyo. Tapos yung gobyerno ng iyong kapatid ay nagpatupad ng batas para hulihin dahil mayroong warrant of arrest. Hinahanap mo ngayon kung sino ang mastermind. May awa ka kay Duterte pero wala kang awa sa kapatid mo. Wala ka ring awa sa mga biktima. Yan ang aking tanong sa iyo. Kasi hindi ko nararamdaman kung meron kang awa. Doon sa unang hearing mo, wala akong nadinig na ikaw ay nagmalasakit doon sa libu-libong na walang buhay. Mas nagmalasakit ka doon sa akusado, sa suspect, kung bakit nagkaroon ng tukhang. At dinidiin mo ay cabinet secretary at ang buong gobyerno. Kaya nga ang aking tingin, aking personal na opinion, in aid of re-election ang ginawa mong hearing. Hindi in aid of legislation. Kasi wala ka ng panahon para gumawa ng batas. Hanggang June 30 ka na lang bilang senador. Kung hindi ka mananalo sa eleksyon, hindi ka na senador. O para saan pa yung hearing na yan? Ano kagagawa ng batas sa loob ng 2 linggo mula June 2? Pagbalik nyo, wala na. Wala nang batas na magagawa pagdating ng June. Ang pagtatalakayan dyan, impeachment. Kaya yan ang epekto. Makikita nyo yung mga motorcade ni Sara Duterte, ni Amy Marcos, yung kanyang mga rally dahil independent na siya, wala na. Nilalangaw na. Kasi nga, pro-Duterte siya. Sa halip na magmalasakit sa gobyerno, sa kanyang kapatid, inuulit ko, dati ko na sinabi, hindi naramdaman ng mga Pilipino nagmamalasakit ka kay Pangulong Marcos. Doon ka nagmamalasakit sa mga Duterte. Samantalang marami at milyong-milyong Pilipino, Marcos loyalists, Marcos supporters, nagmamalasakit kay Pangulong Marcos. Hindi naman sila kaano-ano. Pero ikaw na kapatid, wala kang nakikitang ganon. Yan ang matindi. Kaya abangan nyo. Lalangawin din yung hearing na yan kasi wala nang naniniwala. Talaga namang walang malasakit itong si Senator Amy Marcos Makabayan. Sir Mike Abby, wala hong pakialam itong si Senator Amy Marcos kung masisira man niya ang gobyerno ni PBBM. Kasi ang gusto niya mangyari dito, gusto niya lang pong ipapahiya ang ating presidente si PBBM. Bakit? Kasi inggit na inggit siya kay PBBM. Yun naman talaga ang rason dito kung bakit siya nakaganyan sa kanyang ading Makabayan. Diba? Kung may malasakit itong si Sir Amy Marcos sa kanyang kapatid na si PBBM, dapat noon pa pinutektahan niya na ang kanyang ading Makabayan. O dapat dito siya sa side ng mga Marcos or kay PBBM. Pero nakita ba natin na meron siyang malasakit sa mga Marcos? O nakita ba natin na meron siyang malasakit sa kanyang kapatid na si PBBM Makabayan? Diba? Wala kahit konti. Kasi siya po ay inggit. Kasi meron pong, siguro merong utos ang itong si Digong sa kanya Makabayan na dapat niya talagang sundin. Hindi natin alam kung ano yon. Pero kitang-kita naman Makabayan kung bakit nagaganyan itong si Sir Amy Marcos. Malamang merong utos itong si Digong dito kay Senator Amy Marcos na kung saan ang nakakalam lang dito yung pamilya Duterte at saka itong si Senator Amy Marcos Makabayan. Kung ano yun, sila nakaalam doon. Diba? Itong si Senator Amy Marcos, bakit hindi niya ipapatawag rin po itong si former Senator Trillanes Makabayan? Bakit nakafocus na siya doon sa sinagawang paghuli kay Digong? Diba? Hindi niya inisip kung bakit nagkakaroon dito ng kaso si Digong. Dahil yan kay former Senator Trillanes Makabayan, pati po ang kanya makasamahan na yung Magdalo Party List. Yung mga Piklawan, mga Dilawan Makabayan, sila dito yung nagkaso kay Digong. Pero bakit iniipit ni Senator Amy Marcos si PBBM? Bakit iniipit po ni Amy Marcos ang mga executive secretary ni PBBM?
bakit hindi niya rin po ipapatawag si Trillanes mga kababayan? Takot siya kay Trillanes? Hey, kasi hindi sila atrasan ni Trillanes mga kababayan. Talagang hanga ko kay Trillanes mga kababayan. Totoo lang noon, 'di ba, nilalait natin kasi nga tayo po ay nabudol, tayo po ay nauto ni Digong. 'Di ba noon talagang nilalait natin, hindi natin siya pinakakatiwalaan at hindi tayo naniwala kay Trillanes. Noon, totoo lang mga kababayan, honestly. Hindi ako niniwala kay Trillanes. Pero noon, pero ngayon mga kababayan, dahil nga sa mga nangyayari, talagang nakita natin na nasa katotohanan ang pinaglalaban ni Trillanes mga kababayan. Di ba nakita ho natin na nagsasabi talaga na totoo itong si Trillanes. Pero siyempre, sadly, very sad na noon hindi natin siya pinakinggan mga kababayan. So yun po ang nangyari. Pero at least, nandyan na po yan. Napakulong na po ni Trillanes itong si Digong. So mission accomplished itong ginawa ni Trillanes, di ba? So, ayun mga kababayan ko, before tayo mag-jump po sa ating next topic, siyempre, isa naman natin ating second batch. Nandyan po sila si Flora Gonzalez, Noel Narcida, Sheila Tan, Ana Corduba from Poway, California. Nandyan po si Erlinda Balarasa, Marlene de los Santos, Elio Nares, hi to LC Adaman, Amelia Hugo. Nandiyan po kasama natin si Ferdinand Santiago, Tinker Bell, hi to Axel Roses or Simply Tokis Vlog. Nandiyan po si Johnny Mar Matios from Japan, hi to Action or Reaction Channel. Nandiyan po si Junelda Gabales from Guimaras, Elmer Pinaranda, and hi to Josephine Gallego. Okay, so mga kababayan ko, i-address po natin itong balita na to. Di ba, napansin nyo ba si Senator Amy Marcos kasi nga siya po ay bumanat doon po sa last portion po na kanyang hearing mga kababayan na kung saan, di ba, meron siya sinabi doon, huwag mo silang protektahan. Bring them here. Sino sa tingin nyo ang kanyang pinaparinggan mga kababayan? Huwag nyo silang protektahan. Di ba, sabi niya, huwag mo silang protektahan. Bring them here. Sa tingin ko, ang kanyang pinaparinggan ng mga kababayan si PBBM. 'Di ba? Kasi nga doon siya nagbabase, 'di ba? Tinanong niya noon ito pong si Yusek Claire makabayan kung darating ba itong yung mga sekretary ni PBBM doon sa second hearing which is kahapon. 'Di ba? Sabi po ni Yusek Claire na hindi daw yan pipigilan ni PBBM. Na-attend kahapon yung executive secretaries ni PBBM. Pero hanggang nagpalabas po ng letter, ito pong si Executive Secretary Bersamin, napadala siya doon sa Senado na merong final decision, hindi na sila attend doon sa hearing ni Amy Marcos. Final decision mga kababayan. Di ba kaya nga sabi niya kahapon, bakit daw magkaiba ang sinabi ni Yusek Claire at saka ni Executive Secretary Bersamin mga kababayan? Gusto niya kasing ipapahiya itong si Yusek Claire, di ba? So ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Coach Jarrett Makabayan. For more details, let's watch this. Intriga number 1. Alam nyo mga kotsero, gusto lang ho niyang ipitin dito si Yusek Claire. Bakit? Kasi mga kotsero, nung tinanong, same day to tinanong si Yusek Claire tungkol sa hearing. May nagtanong ng member of the press kay Yusek Claire, tinanong kung pipigilan ba ni Presidente na umattend ng hearing itong mga miyembro ng gabinete. Ang sagot ni Yusek Claire, syempre hindi niya pipigilan. But that is prior, bago yan maglabas ng sulat si Executive Secretary Lucas Bersamin. Pwede naman mangyari in a span of 4 hours, di ba? Umaga nagsalita si Yusek Claire, nagdesisyon ng hapon, ipinadala, itinransmit kay Senator Amy ng gabi. So bakit may intriga? Di ba? There's no need mang intriga, sa totoo lang. Intriga number 2, mga kotsero, ito. Sayang naman ang pagkakataon, maririnig ng tao kung ano talaga nangyari. Kung nagkamali ako, tatanggapin ko naman at mas maganda yung kakaliwanagan. Kasi pag hindi sumisipot, ang duda ng tao may tinatago. Actually, wala naman nagdududa, ikaw lang. So ito yung intriga na binasag ni Yusek Claire mismo. Kasi nga naman mga kotsero, ano bang gustong sabihin dito ni Amy Marcos? Pakinggan natin yung sagot ni Yusek Claire sa isang interview. Ito yung pambasag intriga kay Manang. Pakipaliwanag, ano yung ini-invoke ng Malacanang na executive privilege? Ano ibig sabihin nun? Ito yung executive privilege kasi, Alvin, ito yung kumbaga constitutional doctrine na to na inaalaw ang presidente at yung mga high ranking executive officials na
i-withhold yung mga information from the other branches of the government. Lalo-lalo na kung ito may kinalaman sa national security, diplomatic relations, military affairs, and internal deliberations na within the executive branch lang. At kapag ito ay pinilit, baka magkaroon ng violation ng separation of powers kasi baka magkaroon din ng tanatawag nating undue encroachment, no? Encroachment ng other department dun sa kapwa niya o equal department niya. Executive privileges, inhibitions, and disqualifications. Okay, sabi. Executive privilege is the constitutional doctrine that allows the President and other high-ranking executive officials, meaning cabinet secretaries, to withhold information from other branches of government, particularly the legislative and judicial branch. So ano ho ba ang legislative? Ang Senado ho ba ay parte ng legislative branch? Yes, it is a part of the legislative branch. Ano ang basis? It is grounded on the doctrine of separation of powers, which prevents undue encroachment by one branch of the government to another. Kasi co-equal branches kami. Dahil co-equal branches kami, hindi nyo kami pwedeng diktahan. Hindi rin kami pwedeng inquire. Unless there is grave abuse of discretion, walang problema. Pero kung wala, huwag nyo kaming kukwestiyonin. Ganun yun. Kailan siya ini-invoke to protect sensitive information such as those concerning national security, diplomatic relations, military affairs, and internal deliberation within the executive branch. You can only say or you can only question yung pag-aresto, pero hindi mo pwedeng i-question yung internal deliberations. Hindi mo pwedeng i-fault ang gobyerno sa kwentuhan. I-fault mo siya sa kanyang act. Naalala ko yung hearing nitong nakaraan, tinatanong na, ano ba nag-iusapan? Paano nag-uusap ang DILG at ang presidente? Wala na yun. Executive privilege na yun. Hindi na pwede yun. At hindi mo pwedeng sabihin na nagtatago. Kasi, pwede mo naman questionin yung resulta eh. Pwede mo questionin yung legality ng resulta. Yung resulta ba ng pag-aresto kay Rodrigo Duterte, yun ba ay constitutional o hindi? Pwede mo yun i-discuss. Pero yung pag-uusap kung paano umabot doon sa resulta, wala. Off the table yun, di mo pwedeng pag-usapan yun. Tuloy natin ngayon yung video, ipaliwanag ni Yusek Claire. Bakit siya ini-invoke? Alam mo naman si Senator Amy, syempre, ay kukulayan ngayon ni Senator Amy, sabihin niya, kita nyo na. Kita nyo na, may tinatago. Ayaw ng PEP po umatin dito sa ngayon nangyari. Pakipaliwanag mo nga, Yusek Claire, bakit yan ini-invoke? Na yung pagde-decision making, paggawa ng polisiya, na internal lang talaga sa executive branch, ay hindi naman pwedeng isiwalat. Kung halimbawa, merong kakalabanin, halimbawa, may terorista na kailangang kalabanin. Kailangan ba isa publiko yon? Hindi, di ba? Kasi may nakataya na national interest. Parang ganon. Kung mga pag binuyang-yang mo yan, baka makatakas pa yung terorista. Parang ganon yung dahilan nun. Yes, oo. May mga pagkakataon kasi na hindi mo agad kailangan isiwalat ito. Kasi baka may mga susunod na pangyayari, ganun pa rin ang gaganap. Di parang nabasa na yung galaw ng ekotibo. Kumbaga lahat na naitanong naman na dapat na magawa at masabi para sa isang plano na pagbabalangkas ng batas ay sapat na. Agree. Hindi naman naglihim, kaya lang siyempre may mga bagay-bagay na hindi pwede nga isiwalat sa publiko. Opo. Pero naman ang katanungan naman ay natanong na. Opo. Agree ako doon, guys. Lahat ng pwede mong itanong kasi, nasagot na. Tinanong kung meron bang warrant, nasagot na. Tinanong yung legal basis, sinagot na. Tinanong kung tama ba yung gamitin yung surrender. Tinanong kung valid ba yung warrant. Marami ng tinanong eh. Napakarami ng tinanong. At yun, mga kotsero, I agree with what Yusek Claire said, na sapat na yun para sumulat ka ng batas. Nakasulat ka siya ng preliminary report eh. Yun lang ang meron siya. What will change? I mean, seriously, anong magbabago? Honest to goodness, anong magbabago kapag umattend yung members of the cabinet ngayon? May magbabago ba? Ang mga lang is mag-grandstand si Amy. Mabibigyan siya ng pagkakataon, mag-grandstand, magbida-bida, ipagpatuloy yung kanyang virtue signaling, etc. etc. Yun lang ang mangyayari dyan. Pero other than that, may magbabago ba? Wala. Kaya nga mga kakutsero, nakakatawa. Nakakatawa tong drama ni Amy Marcos. As in, sobrang nakakatawa. Imagine, nakasulat ka na nga ng preliminary report tapos maghihiring ka pa, papupuntahin mo pa yung mga cabinet members. Meron ka na ng report na sinasabi mo merong glaring violations. Di ba? Wala daw warrant.
wala rong mali daw gamitin yung RA 9851 kasi walang basis na hindi siya pwedeng gamitin na legal basis. Kahit marami ng legal luminaries ang nagsasabi na pwede yan. Father Angelo Aquino, Dean Rab Sarmiento, Attorney Botoyan na accredited ng ICC, at Attorney Andres na accredited din ng ICC, Justice Carpio, dating Associate Justice ng Supreme Court. 5 na yun nagsasabi na legal yan. Ano yung pinapaniwalaan niya? Yung kwento ni Libayan at kwento ni Attorney Mendez? Bakit? Kasi yun ang pabor sa kanya. So this is not an honest to goodness hearing. This is a witch hunt. This is not a hearing in aid of legislation. This is a hearing in aid of witch hunt. Yun siya. Naghahanap siya ng pwedeng masisi, naghahanap siya ng pwedeng pang ihaharap niya sa mga DDS. Sabihin niya, tumutulong ako kay Rodrigo Duterte, tumutulong ako. Yun ang gusto niyang gawin. Ito nga si Amy Marcos, intrigera. Nakakailang hearing na siya na hindi nagkakaroon ng batas. Ang gusto niya dito, hindi sumulat ng batas. Ang gusto niyang gawin dito, may sisihin. At ang sisisihin niya, malamang sa malamang yung kapatid niya. O, di ba? Kitang-kita naman talaga at very obvious ang plano at saka yung purpose ng hearing ni Senator Amy Marcos Makabayan. Walang iba, gusto niya lang naman talaga ipapahiya si PBBM. At siya po ay magiging hero, di ba? Maging hero dito sa mga DDS Makabayan. Nakikita ko na nga, di ba? Nakikita ko na nga sa mga comment po ng mga DDS. Sabi pa nga nila na parang gusto ko nang maniwala dito kay Senator Amy Marcos. Pero mas maniwala pa daw sila Makabayan. Sabi po ng mga DDS, mas maniwala pa daw sila kung mapapakulong na at saka mapatanggal na sa pesto itong si PBBM daw Makabayan. Di ba? Gunggong talaga eh. Makulong ba si PBBM? Matatanggal ba sa pesto si PBBM? I don't think so. Hindi yan mangyayari. Pitikin na lang natin itong si Senator Amy Marcos Makabayan. Pasaway talaga eh. So, mandibang tayo ng mga fake news Makabayan. Ito na. So, meron silang fake news ipinakalat. Ito pa tungkol po kay FL Lisa kasi nga hindi talaga sila makamove on Makabayan tungkol dito sa issue daw, sabi lang issue daw, ni First Lady Lisa Marcos Makabayan. Bakit until now, hindi pa rin daw nagpapakita live itong si First Lady Lisa Marcos Makabayan? Bakit daw puro edited na mga pictures? Bakit daw yung mga reused na or yung mga luma na, yung mga recycled na mga videos ni FL Lisa ang ipinapakita daw ng mainstream media Makabayan? Di ba gunggong talaga eh? Bakit hindi sila manood? Bakit hindi sila manood po sa mga totoong vlogger, yung mga totoong nababalita na mga vlogger Makabayan? Or dito sila manood sa mga Marcos supporter na mga vlogger? Bakit lagi silang nakatotok doon sa mga DDS na magunggong na mga walang ginawa, puro lang fake news ang ibinabalita Makabayan at binubulag nila ang kanilang mga followers? Kaya hindi nila malaman ang totoo kung nasaan talaga si First Lady Lisa Marcos Makabayan. Kahapon pa nga, di ba meron po si First Lady Makabayan na nagkaroon sila ng meeting kahapon, meeting on the renovation of the Philippine International Convention Center or PICC for ASEAN 2026 Makabayan. O di ba? Pinaghahandaan na po ang ASEAN 2026 at yan po ay pinangunahan po ni First Lady Lisa Marcos Makabayan. Pero hindi pa rin po sila maniniwala, magunggong talaga eh. So ang ginawa nila, naghanap sila ng balita na mainstream media daw mismo ang nagsabi na na-detain itong si First Lady Lisa Marcos Makabayan. So ito ang example natin. Una Makabayan, ito nakatawa talaga eh. Kasi nga, parang napaka-confident niya kasi pinakita niya kanyang mukha ng vlogger Makabayan. Napaka-confident niya na ayan, sabi pa nga niya sa kanyang caption, ayan na, lumabas na ang balita kay Lisa M galing mismo sa ANC Makabayan. Ito ang kanyang pinakalat. First Lady Liza Araneta Marcos has been detained in Los Angeles in the U.S. O, di ba? Sabi ng mainstream media taga-ANC Makabayan na si First Lady Lisa Marcos daw na-detain sa US. Yun po ay hindi EA Makabayan. Hindi yan EA, totoong balita talaga yan. Pero yan po ay spliced. Yan po ay spliced na video Makabayan. Kasi hindi niya ipinakita yung yung intro mismo po ng reporter Makabayan. Kaya nga, naging misleading siya na sabi daw ng host o sabi po ng reporter na si First Lady Lisa Marcos na-detained daw doon sa US Makabayan. Pero alam nyo ba, ipakalat ito Makabayan kasi nakita ko ang original na video, talagang hinanap niyo si Ivan Makabayan. Before po ako nag-vlog, talagang hinanap ko ang buong video na Makabayan. Ito po ang ating nakita.
Malacanang meanwhile refuting social media posts claiming First Lady Liza Araneta Marcos has been detained in Los Angeles in the U.S. The Presidential Communications Office said there is no truth that Mrs. Marcos was held by law enforcers in LA or anywhere else. The First Lady was in Los Angeles for the Manila International Film Festival, which aims to promote Filipino films in Hollywood. Oh, yan po ang buong report, mga kabayan. Yan po ang buong balita ng ANC. So, yung pinakita na po nila, yun ang pong part na kung saan sinabi po ng reporter na si First Lady Liza Marcos daw na held or na detained doon sa US, mga kabayan. Ito ba? Gunggong talaga eh. Don't ask. And thank you so much nga pala no, sa na-forward sa atin po ng, ng fake news na yan. Dapat talaga silang ating sasagutin, mga kabayan. Dapat talaga natin pong idibang ang mga fake news. Kasi kawawa po yung mga ibang tao na naniniwala. Tingnan nyo, mismo na pong mainstream media ang nagsabi, mga kabayan. At yan po siyempre, yan po yung finact-check ng ABS-CBN, mga kabayan. Yan po yung finact-check na misleading. Sabi dito, pinutol ang ulat ng ABS-CBN News Channel sa programang Market Edge noong March 13, 2025 para pagmukhaing ibinabalita nito na ikinulong si First Lady Liza Marcos sa United States. Tinanggal ang unang bahagi ng ulat na sinasabing pinabulaanan ng Malacanang ang kumakalat na maling balita tungkol sa pagkakakulong ni Marcos. Diba? So sila po yung finact-check ng ABS-CBN. Ito ang nakakatawa, mga kabayan. Tingnan nyo, marami talaga mga uto-uto, mga kabayan. Maraming uto-uto talaga eh. Marami pong mga DDS na hindi nila alam kung sino ang may-ari po ng network or media na yung, mga kabayan. Hindi nila alam kasi nakita nila ANC. Pero hindi nila alam yan po ay sa Pilipinas po na mainstream media, mga kabayan. Kasi ang sabi dito, mabuti pa tong mga foreign media daw, mabuti pa tong foreign media, hindi mga bias. Pagka sa GMA at ABS-CBN, wala na, tamimi na lahat na, mga kabayan. Tapos sabi pa dito sa baba kay Maria Isabel, so why until now, Liza Araneta Marcos no show here in Philippines? Hindi pa ito napapakita si Efelisa, mga kabayan. Filipino people has right to know the real score if what happening to Efelisa A. Marcos. Pitikin natin ang tinga, mga kabayan. Sabihan nyo, manood ka kay Sir Ivan para alam mo kung nasaan si Efelisa. Diba? Ganyan po, mga kabayan. Ano silang supalpalin. Diba? Manood kayo kay Sir Ivan, malalaman nyo kung nasaan si Efelisa. Ito po pong ating pandibang sa mga kabayan kung nasaan po si First Lady last March 25, 2025. Oh, diba, DDS? Kung ayaw nyo maniwala ka Sir Ivan, tanungin nyo si Carlos Yolo kung yung video na yon ay edited. O diba, tanungin nila si Carlos Yolo, mga kabayan, kasi nandun si Carlos Yolo eh. Kasi hindi rin po sila maniniwala kay Abel Bacodjo. Kasi diba, close po si Abel Bacodjo sa gobyerno, mga kabayan. Yun yung designer sa right side po ni Efelisa. Yun po si Abel Bacodjo. Siya po ay fashion designer, mga kabayan. At saka, meron na pong, diba, meron akong jacket, binigay po ni Abel Bacodjo, mga kabayan. Kanyang design talaga ni Abel Bacodjo. Meron pong signature yun eh. So yun sa gilid, yun po si Carlos Yolo. So dapat ang tanungin po ng mga DDS, yan pong si Carlos Yolo, mga kabayan, para malaman nila ang totoo, diba? And also, sasagutin rin po natin, mga kabayan, yung sinabi po yung una nag-comment na sabi pa dito, mabuti pa tong mga foreign media, hindi mga bias, diba? Sabi niya, pagka sa GMA daw at ABS-CBN, wala na, tamimi lahat, mga kabayan. Kasi nga diba sabi nila na bias daw yung mainstream media sa Pilipinas, mga kabayan. Buti daw, yung ipinakita na video, hindi daw bias kasi pagkakala niya, foreign media, mga kabayan. ANC, foreign media ba yan? Hindi ba nila alam yung meaning ng ANC, mga kabayan? Gong talaga eh. DDS, para alam nyo ang meaning ng ANC. A, ABS-CBN, N, News. Ang letter C, Channel. ANC, ABS-CBN, News Channel ho yan. In short, ANC Digital. Hey! O diba? Dapat ganyan kayo mag-research. So, wala nyo, nakita nyo lang na hindi nyo alam yung mga reporter, foreign media na kaagad. Ay, gonggong talaga eh. So yan po ang nature ng mga DDS, mga tanga, mga kabayan, at saka ubob. So ngayon, isa po natin ating third batch
Nandyan po si Cynthia de los Santos, hi to Maribek Lumen, Muneth Borromeo, Evelyn Garcia. Nandyan rin po si Jason Ramos, Rosalinda Gale, hi to Tony de los Reyes. I-shoutout natin si Celso Villamen, Norjas Panis, hi to Abby Smith from Arizona. Nandyan rin po si Jess Sabto from Calaba, Laguna, hi to Nono Vlog, Sports Shinobi from South Korea, Ashen, hi to Elmer Grefel from Barangay San Roque, Marabot, Samar. Nandiyan po si RGA Etarxa, Fee Wagner from Pittsburgh, Pennsylvania, USA. I-shoutout natin si Luisito Niedo, Shirley Risman, and hi to Adeloisa Taha from Riyadh. Okay, so mga kababayan ko, syempre hindi natin kakalimutan. Ating babalita dito, ipapakita natin sa mga DDS, mga anti-Marcos na walang ginawa, puro lang po paninira sa ating gobyerno at kay PBBM. Ibalita natin ang mga good news para malaman nila ang mga lakad ni PBBM, para malaman nila ang meetings ni PBBM at kung anong mga proyekto meron ang ating presidente makabayan. At para malaman rin po nila yung mga inisyatibong ginagawa ng ating gobyerno makabayan. For more details, let's watch this. Una po sa ating mga balita, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtatayo ng mas maraming Child Development Centers o CDC sa mga barangay para tutukan ang maagang edukasyon at paghubog sa mga bata. Maayos na kinabukasan para sa mga kabataan. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng pagpirma ng Joint Circular para sa pagtatatag ng Child Development Centers sa bansa. Layo ng Joint Circular na maging klaro ang guidelines o alituntunin para sa mga lokal na pamahalaan upang magtayo ng mga Child Development Center o CDC. Ayon sa Pangulo, hindi lamang ang ekonomiya, pagkain at infrastruktura ang tinututukan ng pamahalaan. Kabilang din anya ang mga hakbang tulad nito na patunay na pinagtutuunan din ng pansin ng edukasyon sa bansa. Malaking papel anya ang mga istrukturang ito sa paglinang ng mga kabataan sa murang edad. These CDCs are venues for the implementation of early childhood care and development center programs and services, especially the early learning programs and family support program. Sa mga center na ito, maaaring makapaglaro, makapagbasa at makapag-aral ang ating mga kabataan. It can also be used as a resource center for developmentally appropriate learning materials and a laboratory for conducting research, data gathering, and innovations about early childhood. Punto pa ng Pangulo, mahalagang matutukan ang early childhood development ng mga bata dahil ito ang magsisilbing daan para sa pagpapabuti ng pundasyon ng kabataan na kalaunay magiging malaki ang ambag sa pundasyon naman ng bansa. Nasa 300 CDCs ang target na maitayo kung saan mabibigyan ng prioridad ang mga low-income barangays na wala pang CDC. Alinsunod sa mga alituntunin ng Joint Circular, dapat magsumite ang mga LGU ng kanilang budget request sa pamamagitan ng DBM Apps Portal kung saan susuriin at irerekomenda ng DepEd ang mga kwalipikadong proyekto. Kapag naaprubahan, ibibigay ang pondo sa mga LGU na dapat maglaan ng hindi bababa sa 150 square meters na lupa at sagutin ang mga gastusing operasyonal kabilang ang sahod ng mga guro at bayad sa kuryente at tubig. For this year, we have identified 328 low-income barangays that will now be provided with funding for them to access early childhood development initiatives. Of this number, 89 will be in Luzon, 106 will be in the Visayas, 133 in Mindanao, including BARM. Binigyang diin naman ng Pangulo na maliit na bahagi lamang ng solusyon ang CDC. Kaya pinaiigting pa niya ang iba pang programa ng pamahalaan, kabilang na ang First 1,000 Days of Life program para matutukan ang kalusugan at nutrisyon ng kabataan sa unang 1,000 araw. Gayon din ang Supplementary Feeding Program, School-Based Feeding Program at Walang Gutom Program para sa vulnerable sectors. My fellow Filipinos, we recognize that education goes beyond what happens just inside the classroom. The government continues to find ways to support our children so they can grow, they can thrive and reach full potential. Through health and community programs, we remain committed to helping them become productive members of our society. Hinimok naman ng Pangulo ang mga LGU maging ang mga magulang na gawin ang nararapat na hakbang para sa tagumpay ng programa. Triniple ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pondo para sa school-based feeding program para matutukan ang nutrisyon ng mga batang mag-aaral. Pinagkakasya ni Teresita ang 200 pisong kita sa pamamasura sa pang-araw-araw na gastusin ng kanyang apo.
Napakahirap po. Minsan po kasi kulang sa budget. Ilang beses po kayo nakaka-access? Minsan po, 2. Minsan po, 1. Kaya laking pasalamat niya tuwing may feeding program o libreng pagkain na ibinibigay sa eskwelahan ng kanyang 2 apo. Masaya po sila dahil nabubusog po sila. Masigla po sila, masaya. Nakakabawas po sa budget namin yung ganyan. Mahigpit na pinatututukan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Education ang nutrisyon ng mga batang mag-aaral. Kaya mula higit 3 bilyong piso, triniple at ginawang 11 bilyong piso ang pondo para sa school-based feeding program. Nasa 160 araw ang feeding days o araw ng pagbibigay ng libreng pagkain at dinagdagan pa ng 15 araw sa mga National Learning Camp. Layo nitong matugunan ang malnutrisyon at itaas ang school performance ng mga bata sa pamamagitan ng pamamahagi ng masustansyang pagkain at inumin sa mga mag-aaral sa kindergarten hanggang elementary. Sabi ni Education Secretary Sani Angara, mahalagang mabigyan ng tamang nutrisyon ang mga bata, lalo't nabubuo ang utak ng mga bata bago tumungtong ng 5 taong gulang. We have this exam called the Carla exam. It measures the literacy ng bata, yung ability to read. Nag-improve siya, especially at the early grades. So parang pinapakita na the earlier we intervene, mas maganda. Puspusan din ang paghatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development para matiyak na walang Pilipinong magugutom. Nasa 300,000 kabahayan o katumbas ng 1,500,000 individual ang nakatatanggap ng 3,000 pisong buwanang tulong pambili ng pagkain mula sa ahensya. Gumugulong din ang Walang Gutom Kitchen ng DSWD na namamahagi ng hot meal o mainit na pagkain. Dapat wala pong Pilipino na magiging gutom. Kung kaya nga po, tinitiyak ng DSWD na nag-harmonize, nag-align yung iba't ibang mga programa at serbisyo ng national government agencies, and that would continue to partner with the private sector so that we could collectively come up with sustainable solutions that would ultimately address the problem on hunger and malnutrition. Tumaas sa higit 1.5 trillion pesos ang infrastructure spending ng bansa noong 2024. Mas mataas yan ng 8.9% kumpara sa naitala noong 2023. Ayon sa pinakahuling datos ng Department of Budget and Management, katumbas yan ng 5.8% na gross domestic product. Pasok din ang 2024 infrastructure spending sa target ng gobyerno na 5 hanggang 6% sa ilalim ng medium-term fiscal framework. Sinabi ng DBM, nakatulong ng malaki sa pagtaas nito ay ang mas pinabilis na pagpapatupad ng construction activities ng DPWH at direktang pagbabayad sa mga railroad project ng DOTR sa tulong na rin ng mga kaibigan nating bansa. Dahil sa mataas na infrastructure spending, inaasang aabot din sa 5.4% ang GDP sa susunod na taon. Para suportahan ang mga programa ng pamahalaan pagdating sa pangangalaga ng kalikasan, isinusulong ngayon ng Cagayan State University ang paggamit ng electric tricycle o e-trike sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isinusulong ng Cagayan State University katuwang ang Department of Science and Technology ang paggamit ng electric tricycle o e-trike sa buong bansa bilang suporta sa mga programa ng pamahalaan para sa pangangalaga ng kalikasan at laban sa climate change. Sa Region 2, itinayo ng CSU ang kauna-unahang Electromobility Research and Development Center na pinondohan ng DOST para sa e-trike technology. Ilan sa mga lugar na naipakita na ang e-trike ay ang Batanes, Nueva Vizcaya, Isabela, Apayao, Quirino, Kalinga at Iloilo. Target namang ipakita ito ngayong taon sa Mindanao, particular sa General Santos City, Bukidnon, Zamboanga at Basilan. Bukod sa kanilang kilalang 6+1 passenger e-trike, isinusulong din ng CSU ang C-trike o electric tricycle na mas tipid sa gastos kumpara sa traditional na tricycle. Based on our research, mas magiging mura po yung operation cost and maintenance cost po ng ating electric tricycle. Kasi mas lesser po yung yung moving parts ng ating e-trike, kaya mas mura po yung maintenance cost po nito. Sa kasalukuyan, may 4 ng technology adapters ang proyekto. 2 mula sa Isabela, 1 mula sa Cebu at 1 mula sa Pasay City. Nagagamit ngayon ang malalaking baterya sa e-trike na kayang tumakbo ng hanggang 100 kilometro bawat araw. Walang ingay, walang usok, kaya saan ka pa? Dito ka na sa environment-friendly na sasakyan, ang C-Trike.
Lumagda na ng kasunduan ang Criminal Investigation and Coordinating Center at ang Presidential Communications Office para sa mas mabilis na distribusyon ng application na kayang tumukoy ng mga deepfake. Isinasapinala ng Criminal Investigation and Coordinating Center ang guidelines para sa kanilang application sa pagtukoy sa mga deepfake. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Alexander Ramos, kaka-acquire lang na naturang technology na ito. Paliwanag ni Ramos, ilulunsod na ito sa mga susunod na araw dahil kinakailangan na agad na itong may pakalat. Kaugnay nito, lumagda na sila ng kasunduan sa Presidential Communications Office para sa mabilis na distribution nito. Ito yung distribute namin to independent checkers, no? For the public to use, no? For the different stakeholders. Sa atin yung streaming, kasi streaming content yung atin, makikita mo actually within 30 seconds na, uy, deepfake to. Anyan, nasa proseso na sila ng accreditation ng mga partner stakeholders na magiging katuwang para sa pag-report ng mga ito, kung saan kasama dito ang media. That will be the hub for reporting. Hindi na kailangan dito sa Metro Manila lahat. It will be decentralized to the provinces para doon palang nakokontrol lang nila ang content. Not just picture, video streams, the audio, because these are materials that are being propagated na illegally, no? Makikita mo, rally pala yan noon pa. Una na anya na kinabang dito ang COMELEC at nais nilang palawakin pa ang sakop nito. Kasabay nito ang Whoscall, ang application na siyang may datos ng mga text scams at call scams sa bansa ng Gogolok na isang trust tech firm na katuwang ng CICC ay naglabas rin ng bagong feature ng app, ang Content Checker, na AI-powered na may kakayang tumukoy kung legit ba o hindi ang isang message o bagay sa social media. Kinakailangan lang maglagay ng mobile number o mag-upload dito gaya ng screenshot. It could be a screenshot of an SMS message sa inyo. Pwedeng SMS message or pwedeng message na nandoon sa IM ninyo. Pwede yung screenshot yun doon, sir. Itanong natin, scam ba ito, risky ba ito, or safe ba ito? Other things would be, pwede rin tayong mag-lodge ng mga URLs o yung mga web links po. Pwede rin pong domains or pwede rin po yung nakikita natin sa social media. It could be a Facebook page, diba? Totoo ba tong Facebook page na to? Kung saan ang picture na naturang page ay pwedeng i-upload dito para malaman kung ito ba ay totoo. Okay, so kung nagustuhan ninyo ating mga topics ngayong araw mga kababayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalibisan sa inyo, please i-share natin ating mga vlogs mga kababayan para malaman po na mga kababayan natin na nabulag ng kabilang kampo dahil po sa mga DDS fake news peddlers at para malaman nila ang totoong mga balita mga kababayan. Okay, so please like and share. Kasama rin po natin, i-shoutout natin yung mga nag-comment doon sa Facebook mga kababayan. Nandyan sila si Carmen Robertson, Merna Borromeo, Milagros Banes, Nonsky Pasamonte, Hannah Dale, Hanso Iday, nandiyan rin po si Lionel Desiderio, Sisi Perez Apelyido, nandiyan rin po si Anjang Aison, Jeco Jerry Cabreros, Nonoy Florin Hies, Mamadawi Sitab Cebu, Hanso Liosel Rama, Sunya Hasigawa, Wing Salbatiara, Jelen Bermas, JRN, Vincent Anthony Amancio Fuentes, nandiyan rin po si Leo Nabua, Efrida Halias, Gorgonya Angala, nandiyan rin po si LB Simizo, Annabel Huson, Elina Cao, Rica Noses, shoutout natin si Felicitas Manibog, Moneth Dr. Liro, nandiyan rin po si Daite Dache, Susana Castañares Dams, hi to Samantha Joy, Mens Nick Yaka Nolpes, nandiyan rin po si Joselisa Moises, Elsa Hoffman, Rigos Maranan Ofelia, shoutout natin si William Esteban Verdogo, Eleanor Tomlos Mercado, and hi to Dimple Rain is Revines. Okay. So mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo dahil sa biyaya ng buhay at pag-iral sa umagang ito. Maraming salamat dahil di mo kami pinabayaan sa nakalipas na buong magdamag. Dalangin namin sa iyo na tulungan mo kaming magkaroon ng pusong mapagpakumbaba at mapagpasalamat sa maraming biyaya mo para sa amin. Akayin mo kami sa maayos at payapang buhay sa buong araw na ito.
Ingatan at pangalagaan mo kami sa aming buhay, paglalakbay, lalo na yoong higit na nangangailangan. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong